Conductance. Ito yung kabaliktaran ni resistance. Bakit kabaliktaran? Kung ang resistance yung pagpigil ng flow ng current or ng electron, si conductance naman yung ability ng material na ipa-flow yung electrons. Papadaanin niya yung electrons. For example, meron tayong resistor dito. Tapos may color coding dyan, kunwari. Itong resistor, may specific na resistance. Yun yung ability ng resistor na mag-resist ng current. Pero itong resistor, meron ding conductance dahil kahit papaano, nagpapadaan pa rin siya ng electrons. So, parehas lang yung sinasabi ng resistance tapos ng conductance. Magkaiba lang ng perspective. Yung perspective ng resistance, yung pagpigil, yung pumipigil. Tapos yung perspective ni conductance, yung pag-flow. Magkabaliktaran lang yan. I-translate natin yan sa equation. Pagbaliktaran, ang sinasabi natin ay inversely proportional. Yung ganito na sign. Ganyan. So, dito yung R, tapos inverse, kaya 1 over. Ang unit ng conductance ay Siemens. Hindi yung hindi yung naiisip mo. Ganito yung spelling niya. S-I-E-M-E-N-S. Ganyan. Tapos, ang sign ng conductance ay G. Yung unit naman ng conductance, yung kabaliktaran ng ohm. Di ba ang ohm? Ganyan. Sa conductance, ang unit niya, kabaliktaran yan. Ganto. Ganyan. Di ba? Kahit sa unit, magkabaliktaran sila. So, G ang sign or letter ni conductance dito sa resistance R. 1 over G yan. Pag i-express natin ng equation, syempre palitan natin to ng equal sign. So, ang resistance natin ay kabaliktaran ng conductance. Yan yung formula niya. So, ganun din kung in terms of conductance naman. Yan ay 1 over R. Ngayon, bakit importante itong si conductance? Importante to kasi pinapakita niya kung gaano kagaling yung material na magpadaan ng current. So, yun yung perspective ni conductance. Kasi dito kay resistance, yung pagpigil lang. Though parehas sila ng sinasabi, kailangan din natin makita sa perspective ni conductance yung electricity or yung kuryente. Ngayon, igilid muna natin to. Tapos, i-relate naman natin siya sa Ohm's Law. Ohm's Law. Kasi pwedeng itanong, ano yung conductance ng circuit? So, pwede mong kunin yung resistance, baliktarin mo, ganyan, makukuha mo na. So, balikan natin yung Ohm's Law. Sabi sa Ohm's Law, I or current ay equal sa voltage divided by resistance. Ngayon, alam natin, for example, gusto ng teacher or ng examiner or kailangan mo sa totoong buhay yung conductance. I-substitute mo ito, yung R na to, ito, dito. Palitan mo. Para ang makuha mo ay conductance. So, kung ilalagay natin yan dyan, I is equal to V over 1 over G. Ganyan, di ba? Tapos, i-simplify natin to. Yan ay magiging VG. So, ang current mo, ang I, ay equal sa voltage times conductance. Pag ang gusto mong equation ay in terms of conductance, ito ang isusulat mo. So, isulat natin yan dito sa gilid, tapos dito sa gilid. Parang gagawa tayo ng table. Sa resistance, di ba? I is equal to V over R. Dito, ang current naman ay VG. Next, try naman natin sa voltage. So, V ay equal sa IR. So, palitan natin ulit yung R ng 1 over G. Kasi yun yung conductance. So, V is equal to I times 1 over G. So, multiply lang yan. So, ang V mo ay I over G. So, ang voltage dito, I times R. Voltage naman dito, in terms of conductance, I over G. Tapos yung last, yung kanina rin lang. R is equal to 1 over G. Tapos dito naman sa perspective ni conductance, 1 over R. O kung papansinin nyo, dito sa resistance, yung I mo, V over R, pag ginawa mong G, katabi na ni V. Diba? Lumilipat lang siya sa fraction. Pag pinunta mo dyan, magiging G. Ito naman, IR. Yung R, binaba mo, magiging G. Ayun ulit, oh. Ito naman, magkabaliktaran lang. So, ganyan yung relationship nila sa Ohm's Law. Paano naman sa series at saka sa parallel? Tignan natin. So, tignan muna natin yung sa series. Pag ang perspective natin ay resistance. Diba, ang resistance natin, ang R total, yung total resistance ng buong circuit ay equal sa R1 plus R2. So, pinag-plus lang to, tsaka ito. Yan yung total resistance. Paano naman kung conductance? So, GT. Sabi natin, kabaliktaran nung resistance yung conductance. So, 1 over
RT. Ano yan? So, i-substitute mo lang itong RT. Ito, R1 plus R2. Dito sa RT. Palitan mo lang yan. R1 plus R2. Yan yung conductance sa series. Try naman natin dito sa parallel. So, ang resistance mo sa parallel ay equal sa 1 over R1 plus 1 over R2. Yan ay raised to negative 1. Or, para mas makita nyo yung relationship, ganito natin isulat. 1 over RT is equal to 1 over R1 plus 1 over R2. So, pares lang yung kanina, pati ito. Pares lang yan. Magkaiba lang ng format. Ngayon, makikita nyo dito sa conductance, diba sabi natin ang conductance ay 1 over R. Makikita nyo dito 1 over R, 1 over R, 1 R over R din to. So, isusulat natin na conductance na lang yan. GT is equal to G1 plus G2. So, conductance nung una plus conductance nung pangalawa. Paano naman kung gustong hanapin ang resistance, pero walang bigay na voltage, wala ding bigay na current, wala ding bigay na power. Wala yang mga yan. Ang binigay sa'yo ay area, resistivity, tapos length. Ang kailangan mo dyan ay yung isa pang formula ng resistance. Ang resistance daw ay equal sa resistivity niya times yung length divided by area. Pero ano yan? Hindi natin maintindihan, di ba? Kasi formula yan eh. Ngayon, i-explain ko kung paano yan gumagana. For example, may wire tayo. Ito yung wire natin. So, ito ay pagkuha ng resistivity ng isang material. Ito yung material or conductor. So, ito yung area niya. Siyempre, yung wire natin, pabilog naman yung ano doon, di ba? Pag pinutol mo yun, makikita mo pabilog yung nandito. Pati doon sa kabila. Tapos, mahaba siya. Para siyang cylinder na mahaba. Okay, intindihin natin. Yung resistivity, yan yung attribute ng material o yung character ng material kung gaano siya kalakas mag-resist ng current. Yung length, ito yung length. Ito, yan, L. Minsan, pinapalitan nila yan ng maarte na L. Yung gantong L, cursive, yan. Gawin na lang natin cursive, maarting L. Tapos, syempre, yung area niyan, ito, cross-sectional area, ito lang yun. Hindi yung buong area na ito. Yung cross-section lang. Yung area niyan, syempre circle, edi pi r squared. Yan lang yung formula niyan. So, pwede nyong palitan ito, L, tapos dito sa baba, pi r squared. Pero pasimplihin natin, wag muna natin pansinin yung formula ng area, A lang muna. Diba sabi natin, ang resistance, pagpigil ng flow ng current. So, isipin nyo, yung flow ng current ay tubig. Tapos isipin nyo itong material na ito ay tubo. So, analogy natin to. Pag yung tubo mo ay may maliit na area, mabilis ba or madali bang makadaloy yung tubig dyan? Diba hindi? Pag pinalaki mo naman yung area, yan, mabilis ba makadaloy yung kuryente or tubig dyan? Siyempre, oo, diba? So, pag pinaliit mo ang area, ang resistance mo naman, palitan natin ng arrow, ganyan na lang. Ang resistance mo naman ay lalaki. Tapos, pag pinalaki mo yung area, yung cross-sectional area, ang resistance mo ay liliit. Liliit kasi makaka-flow yung current ng mas maluwag. Resistance pagpigil eh. So, liliit ang resistance. Tignan naman natin sa length. Kung pinahaba mo yung material mo, tapos dito naman maliit, parehas kunyari ng cross-sectional area yan, maliit. Pag pinahaba mo yung material mo, syempre mas madaming magre-resist kasi madaming material na dadaanan yung current mo. So may mga nagre-resist dyan sa loob, ang dami niyang mauuntugan. Pero dito, maliit, hindi mahaba, edi ganun din, pero mas mabilis yung paghihirap niya. Kasi maliit yung, hindi naman maliit, maikli yung dadaanan niya. So, yung length, pag hinabaan mo, tataas yung resistance. Ito naman, pag binabaan mo yung length, bababa din yung resistance. So, galing dito sa mga expression na ito, makikita nyo dito sa formula na ang length ay directly proportional sa resistance. Directly proportional, ibig sabihin, or yung isang element sa formula mo, tataas din dapat yung hinanap mo. Kung tumaas naman yung isang element mo tapos bumaba yung resistance or yung hinahanap mo, inverse proportional yon. Kaya siya nasa baba ng fraction. Okay, ito yung gagamitin nyo pag ang binigay sa inyo ay resistivity. Yan, iba-iba yung resistivity sa iba't ibang material. Iba pag copper, iba pag gold, iba pag iron, ganun. Madalas given to. Pero kung hindi yan given, syempre ito ang given, pati ito at saka ito. Meron pang isang formula ng resistance, may
kasama naman na temperature yun. Sa future ko na lang ituturo. Pero yung principle naman dun sa temperature, directly proportional din sila sa resistance. Kasi yung mga atom dito, syempre pag pinainitan mo, di ba, tataas yung energy, mas gagalaw yung atom, mas mahirapan makagalaw yung mga electrons mag-flow. So, tataas yung resistance pag mataas din yung temperature. Okay, gets na natin tong resistance tapos yung resistivity ng material. Paano naman natin yan i-express sa conductance? Kasi yun yung inaaral natin, di ba? So, pag conductance na, edi baliktarin natin yung 1 over R, di ba? Baliktarin natin yung 1 over R. Ay, 1 over R. Baliktarin natin yung R. So, 1 over R na. Tapos yung resistivity mo, magiging 1 over resistivity. Tapos itong length over area mo, edi baliktarin mo lang area over length. Yan. Yan na yung formula ng conductance. Tapos yung 1 over R, palitan mo lang. Palitan mo ng conductance. Ito na yung formula ng conductance pag ang bigay ay resistivity ng material. So, madali lang, di ba? Parang binaliktad lang natin yung resistance tapos naintindihan na natin yung conductance. So, pag may exam kayo or quiz tapos tinanong doon, kunyari essay, what is conductance? Ang isasagot nyo lang dyan, the ability of a material to let the current flow or the electrons flow. Yung kakayanan ng material na magpa-flow ng electrons or current. Yun lang yung conductance. Kabaliktaran talaga literal ni resistance. Paano kung tinanong what is the relationship between resistance and conductance? Question mark. Ay sasagot nyo dyan, inversely proportional or reciprocals. Reciprocal ni resistance si conductance. Ganon din, reciprocal ni conductance si resistance. Magkabaliktaran sila. So, paano naman kung pinasolve kayo? Sabi, given the voltage and current, find the conductance of the circuit. Diba madali lang kasi alam naman natin yung Ohm's law. R is equal to V over I. Ngayon alam mo na si R ay kabaliktaran lang ni G. So palitan mo yung R ng 1 over G. 1 over G equals V over I. Kunin mo yung G. Punta natin dito. So cross multiply lang itong mga to. GV is equal to I. Tapos divide mo yung V, both sides. G is equal to I over V. Pansinin nyo, R is equal to V over I, G is equal to I over V. Binaliktad lang din, di ba? Nakukuha nyo na yung conductance. Kahit ano pang iba to sa inyo, kahit parallel, series, kahit ano pang ibigay yung power, yung voltage, yung current, alam nyo na yan. Kasi ito pa lang sa definition na to, gets nyo na kung ano yung gagawin nyo. Kabaliktaran lang siya ni resistance.